Almost 24 years na ako dito sa bansang Japan. Pero kahit hanggang ngayon, madalas ko pa rin naririnig sa mga Hapon o kahit sa mga ibang lahi na kayong mga Pilipino, napaka-talented ninyo. Pinagpala kayo. Magaling kayong kumanta, magaling kayong sumayaw. Halos lahat na ng talent na sabi nila na meron raw tayo. Kahit saang bansa tayo dalhin, marunong tayong makibagay. And to be honest, I'm proud of it. But naisip ko minsan, bakit nga ba? Try to imagine mga kapatid. Hindi tayo ang pinakamalaking bansa sa Asia. Hindi tayo ang pinakamayaman. Pero, nung year 1521, may isang tao na dumayo sa bansa natin. Ang pangalan niya ay Ferdinand Magellan. Long story short, nung may digmaan, natalo si Magellan sa ninuno nating si Lapu-Lapu. Pero, kahit napatay man ni Lapu-Lapu si Magellan, may dala-dala si Magellan na hindi napigilan ni Lapu-Lapu na kahit sa generation natin ngayon, patuloy pa rin nagtrabaho, patuloy pa rin lumalago. Is yung maipangaral ang pangalan ni Jesus Christ sa bansa natin. Ferdinand Magellan was a Christian and he was the first person who introduced the name of Jesus in our country. Sa dami ng bansa sa Asia, pero bakit tayo pa? Pero para sa akin, hindi aksidente yun. Dahil may layunin ang Diyos sa'yo. Sabi sa 1 Peter 2:9, kayo ay isang lahing hinirang, isang maharlikang pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aari ng Diyos upang ipahayag ang kanyang kahangahangang gawa. But of course, this scripture is for all those who believe and accept the Lord Jesus. Pero I just remember, my Korean pastor, American pastor, Japanese pastor, Bulgarian friends, British family in Christ. Sabi, hindi lang kayo talented, but you are also bayang hinirang. But there's a problem. Minsan, ang talento na ang nauuna. Minsan, ang trabaho na ang nasa sentro. Minsan, ang sarili na ang nasusunod. Unti-unti na ang regalo ang nagiging Diyos at ang nagbigay ay nakalimutan. But of course, hindi lahat. Pero sabi sa Matthew 16:26, sapagkat ano ang mapapala ng isang tao kung makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit ang mapapahamak naman ang kanyang sariling kaluluwa. Maari mang makukuha natin ang papuri ng isang tao. Maari mang makuha natin ang tagumpay sa ibang bansa. Pero kung wala naman sa puso natin ang Diyos, ano ang mapapala natin? Maganda nga boses mo, pero wala namang pagpupuri sa may likha. Hindi tayo pinagpala para sumikat lang. Pinagpala tayo para magbigay liwanag at pag-ibig sa mundo dahil kay Jesus. Try to imagine mga kapatid. Philippine comes from the name Philip. And Philip comes from the Greek word Philippos, means love and friends. Kung napansin mo na ang talento mo na ang nasusunod, kung napansin mo na ang pangarap mo na ang mas nangunguna kaysa presensya niya, maybe today, panahon na para bumalik sa layunin ng Diyos kung bakit niya ikaw pinili. Dahil ang talento, lilipas yan. Ang lakas, huhupa yan. Ang palakpak, titigil yan. Pero ang buhay na kasama si Jesus, yun, walang hanggang yun. Try to say this mga kapatid. Panginoon, mula ngayon, ikaw na ang isisigaw ko. Mula ngayon, ikaw naman ang magiging bukang bibig ko. Mula ngayon, ikaw na ang magmumuno sa buhay ko. Maybe this time, feeling mo natalo ka sa sakit at problema mo. Feeling mo mag-isa ka sa laban. Pero remember, yung Jesus na nasa puso mo ngayon, yun, walang nakakatalo doon. Kaya, bumalik ka lang, lumapit ka lang, magtiwala ka lang, at hayaan mo na siya ang magmumuno sa lahat ng laban sa buhay mo. And always remember, Jesus loves you and I love you too. Bye-bye.